Yo mga kamada, this is a quick explainer video para doon sa G-Connect macro natin na version 2, no? Discuss lang natin yung mga components na nasa macro just in case gusto nyong maintindihan or explore yung macro natin. So punta lang tayo ng MacroDroid 10. So yan, lagyan ko lang ng demo for demo purposes. So tingnan natin yung mga components na nasa loob ng macro. So open lang natin. So merong tatlong section, no. Yung red is yung triggers, yung pangalawa yung actions, yung blue, tapos constraints. Tapos apat na component. So yung pang-apat is yung local variables. So meron akong ginawang explainer video nito, pero sa version 1 yan. So itong version 2 may mga nadagdag kasi in-update natin. Okay, so first discuss natin yung triggers. So yung triggers, yung literal na trigger talaga. Doon nagsa-start yung process. So meron tayong tatlong triggers dito. We have notification receive, yung first one para sa GCash, second one para sa Maya. And then yung third one, ito yung nagsisync ng mga voucher codes. Let's say yung nagre-refill tayo ng voucher codes, may mga bago tayong voucher codes or naubusan tayo ng voucher codes. Ito yung pinaka-trigger niya para from G Drive, makuha natin yung voucher code malipat sa MacroDroid. Dito siya papasok sa ito, VCH CD, voucher code. So yan, papasok. Empty currently pero yan, dyan papasok yan. Yung mga voucher codes natin. So medyo binago ko na base compared sa previous na explainer. Yan, naka-dictionary na halos lahat para medyo malinis. Naka-dictionary na yung mga variables natin. Okay, so sige, discuss natin. Pasukin natin yung each module sa triggers. Sige, so for notification receive, eto na-discuss ko na rin naman to dati. So ganito siya. So configure, tingnan natin yung configuration. Notification receive siya. Tapos naka-point siya sa GCash. So eto yung configuration niya. So kailangan niya lang, para ma-trigger siya, kailangan niya detect na mayroong ganito. You have received money in GCash. Yan. Exact match yan. Tapos yung sa baba, eto, case sensitive. Of course, dapat case sensitive siya para exact talaga. Ayan, tapos naka-ignore tsaka naka-prevent multiple triggers lang yung naka-check lang yung succeeding na mga checkbox. So yan for GCash. And yung pangalawa naman is for Maya na receive notification. For Maya, iba naman. Ito yung nadagdag, no? So receive notification pa rin. Naka-point siya sa Maya na application. Tapos kita naman siya. Contains yung nakalagay. Hindi siya match. Kasi yung Maya yung pinaka-notification niya is money receive lang. Tapos may parang icon na parang hindi natin nare-replicate. So pakita natin yung notification for your appreciation. So ganito kasi yung sa Maya. Yan, compare natin sa GCash na text lang. Sa Maya kasi meron siyang parang icon. Baka magka-problema kaya ginawa ko na lang contains na lang, money receive. Ayan. So same pa rin yung mga checkbox sa baba. Ayan, tapos naka-constraint parehas yan. Dapat yung constraint nila dapat may signal. Kaya naman required na may mobile service kasi nga nagsisend ng SMS. So kung walang signal, useless lang din na execute natin yung mga triggers and actions, diba? Hindi rin naman siya matatapos. Okay. And then third, yung webhook. Yung webhook naman, wala siyang constraint kasi nga internet lang naman yung kailangan nito. Pag merong internet, nati-trigger siya. Okay, so ito yung mga corresponding actions niya. Itong dalawa, notification receive. Itong first action, ito yung iti-trigger niya. Ito yung magiging action sa trigger na yan. Tapos, yung webhook, ito naman pangalawa. So, buksan natin yung first action para makita natin kung paano siya kinonfigure. So, sa first action, may if statement siya.
F statement neto, it's either yung trigger ng GCash or trigger ng Maya ma-receive, kaya naka-OR yan. Naka-OR kasi either dyan sa dalawa pwede siyang ma-trigger yung action. Okay. So, first niya is itong speak text. Of course, pag nakatanggap tayo or pag may nag-true dito sa dalawang notification na to, ito yung pag nag-true itong F statement na to, ito kagad yung first action na gagawin. So, mag-ano siya na new Wi-Fi voucher request. Magsasalita siya. And then, second action naman, yung laman ng notification, ipapasok niya dito sa MSXG na variable. So, kukunin niya kung ano man, whatever, ano yung laman ng notification, lalagay niya sa variable. Tapos, pangatlo, yung next action is, ima-manipulate niya. So, dun sa laman ng notification, titingnan niya ngayon kung meron bang 11-digit number. It's either 11-digit or yung may plus 63 na number. Kukunin niya yun, isi-save niya dun sa variable na PTX. Yun yung phone number ng sender, yung kinukuha natin dito. Okay, and then next may F statement ulit. So yung next F statement, dito naman chine-check niya kung magkano yung pinadala. So, maraming F statement, mahaba ito. Hanggang 9 F statements yan. So, iba-ibang amount, no? Ito naman, automatically, hindi mo naman to gagawin manually. Kumbaga, yung G-Connect app yung gagawa nito para sa'yo. So, yan, naka-ready na yan. Parang in-explain lang natin. Pwede mo namang ma-manipulate kasi talaga to. Pwede mong baguhin. Yun nga lang, marami kang babaguhin kasi may corresponding variables din yung mga to. So, pakita lang natin yung first, no? For example, naka-receive ka ng 5 pesos amount from Maya or GCash. So, ganito yung itsura niya. It's either ito, GCash, Maya. Yan, naka-OR siya. Either sa dalawang notification, gagana yan. After niya maka-receive, nag-true siya. So, yung next niyang gagawin is text manipulation ulit. Kukuha siya ng voucher code. So kung ano yung amount, yun din yung corresponding voucher code. Kung 5, yung mga nasa 5 din na voucher code yung kukuhanan niya. So yan, yung sa akin kasi since 10 digit yung sa akin kaya na ganyan. Naka 10 yung first match. So yung first match lang yung kukunin niya, tapos pupunta niya doon sa voucher temp na variable. Lalagay niya muna doon. So, na-receive niya 5. So, doon din siya sa 5 na mga list ng vouchers kukuha. Tapos, save niya sa temporary variable muna. Tapos, yung pangalawa, so, syempre, nakuhanan niya na yun ng nakuhanan niya na ng 5. Nakuha niya na yung pinaka-first na voucher code doon sa listahan ng mga 5 peso voucher. So, papalitan niya ng asterisk. Ayan, para sa susunod na kukuha, i-skip niya to yung asterisk. Hindi niya na to dadaanan. Doon na siya sa pangalawa. Yung purpose niya. Tapos ito, wait 1 second lang. Medyo lagyan lang ng delay. Para hindi masyadong rush yung pag-execute. Kaya yun, may delay siya. So, ang next na action is send na SMS. Send SMS na. So, yan. Paano siya kinompose? Puro variables, no? Una, phone number, yung nasa taas. Tapos, yung welcome note. Welcome to your Wi-Fi name. Yan, ito yung first variable din. Tapos, yung amount. Tapos, yung voucher code. Yung duration. Yung number of devices. So, yun yung ibig sabihin yan. So, yan. Paulit-ulit na lang yan from that part. So, F statement, 10 pesos. Else if 15. Else if 20. Yan. Paulit-ulit na lang yan. Same routine na yung ginagawa niya. So, ganun yung logic dyan sa first action. Sa second action naman, ito yung action para sa webhook. Ito, nandito naka-register lahat ng file ID.
mga file ID ng ng mga voucher code. So per amount yan, nakahiwalay sila. So ayan, para hindi sila maliligaw. So lahat ng 5 magkakasama, lahat ng 10 sa ganyan. So pakita ko lang para may idea kayo ng itsura. So yan, naka-get method siya. Ayan, ito yung pinaka URL kung saan naka-save yung file natin or yung file ID. Diba? So dyan na rin naka-save yung API ninyo. So pero hindi niyo naman gagawin ngayon. Hindi niyo naman gagawin to yung G-Connect app na yung gagawa nito para sa inyo. So yan, para lang maintindihan. So for the variables, yun nga no, para lang maintindihan kung ano yan nandito. First one is the variable. Ito yung hahawak or magso-store ng notification. Pagka-receive na notification, dito mo na i-store. Tapos ito naman PTX, din mag-store ng phone number ng sender. And then ano pa ba? Ito Wi-Fi name. Ito dito niya ilalagay kung ano yung pangalan ng Wi-Fi niyo. Thank you from your Wi-Fi name. Pwede niyo palitan 'yan. And then itong the rest, mga naka-dictionary na 'yan. So receive amount. Ito receive amount, ito yung sa GCash na receive amount. So yan, ganyan naka-format siyang ganyan. And then receive amount, ito naman sa Maya. Ibang format kasi yung sa Maya, may piso sign talaga yung nakalagay sa kanya. And then ito naman, ito yung mga ginagamit sa SMS. Ito yung mga variable na yan. Is 5HP voucher code. Ayan. Tapos ito yung mga voucher codes nandito. Yung 5. Supposedly nakalista yan dyan. Pahaba. Parang list siya nakalagay dyan pag nag-synchronize na yung natin G-Connect app dito. Tapos voucher parang temporary storage. After niyang kunin dun sa list, ilalagay niya dito sa temporary storage muna. Kasi papalitan niya yung yung nasa main storage, papalitan niya ng asterisk, kaya dapat meron siyang mapaglagyan. So yan, ito dito na kinukuha ng ng SMS yung voucher code. Duration naman, ayan, nakaganyan siya. Voucher duration, and then voucher yung devices, number of devices. Yan nga, yung sabi ko, yun nga, hindi mo naman siya, actually pwede nyo namang i-modify yan, pero automatic na yan sa G-Connect app. Si G-Connect app na yung nagpo-formulate lahat-lahat sa macro. Siya na yung pre-configured na kasi yung macro based dun sa voucher list, exported voucher list niya na galing sa Umada controller. So si G-Connect app na yung nagke-create. Depende na sa depende lang sa amount na nandoon. Siya na bahala. So yun lang for this demo. Ang purpose lang nito is to explain para maintindihan niyo kung ano yung mga components na nasa G-Connect macro, just in case gusto niyo siyang aralin or i-modify. Yun lang. Thank you very much. See you sa mga next videos. Bye-bye.